kotse, hindi po ikaw. Kaya lang, anong nangyayari? Ayaw mo naman tumawid. Kaya lang nakita mo may isa kang kasama, tumawid, nakatawid. May sumunod na tumawid, nakatawid, nakigaya ka na rin. Ayaw mo naman uminom. Ayaw mo magyosi kasi alam mo masama sa katawan. Kaya lang one time, may napuntahan kang party. Yung napuntahan mong party, nakita mo lahat umiinom, nakita mo lahat nagyosi, at parang ang saya nila. Dumating ka sa point na nagyosi ka na rin. Ayaw mo naman mag-Facebook. Mas love mo nga si Friendster before. Kaya lang kinulit ka ng kinulit na mga kaibigan mo, uy, maganda ang Facebook, maganda ang Facebook. Dumating ka sa point na sinilip mo si Facebook. Habang sinisilip mo, sabi, medyo maganda naman si Facebook, kaya lang, mahal ko pa rin si Friendster. Hanggang dumating sa point na kinalimutan mo na si Friendster, si Facebook na lang ginagamit mo ngayon. Ano yung point ko? Guys, ang dami po nating ginagawa na hindi po tayo ang nagdesisyon. May question ako, sino po ang college student dito right now? Maliban kay May. Ikaw na lang, ate. Anong course mo? Alam mo ba bakit ka nag-college? Bakit? Sige, bakit ka nag-college? Para? Para po may makamit. Ano yung gusto mong makamit? Galigaya. Anong gusto mong makamit sa buhay? Makamit na. Para may mamit? Ano? Makamit, mamit. Ano? Ha? Makamit ng ano nga? Ha? Course po. May makamit na course. Anong meron pag may nakamit kang course? Makahanap ng trabaho. Now, if you're going to ask yourself, especially sa lahat po ng students right now, ang iisipin mo, kaya ka nag-college kasi para magkaroon ng income, right? But the major reason kaya ka nag-college kasi nag-high school ka. Bakit ka nag-high school? Nag-elementary ka. Bakit ka nag-elementary? Kasi nag-nursery ka. Bakit ka nag-nursery? Kasi in-enroll ka ng magulang mo. Ibig sabihin po, we have plenty of things na ginagawa natin right now na hindi tayo nag-decide. Sino ang nag-decide? Parents natin. But the question is, nakita ba ng parents natin kung ano mangyari sa panahon ngayon? No. Yung formulang binigay nila sa atin, napaka-effective nun. Nung panahon, nung binigay nila, but not now. Ang daming nag-aaral. Ang laging binobombard sa atin sa loob ng school after. Makagraduate ka, gaganda buhay mo. Pero after mo graduate, wala nang pakialam sa yung school. Bahala ka buhay mo kung may mahanap kang trabaho or wala. Now, my point is, bakit kailangang gawing mahirap ang tao? Okay? Ang title po ng ano ko, tawag niyan, itong topic natin, this is JLIM Changing Mindset. Actually, this is accumulated na information. Hindi lang to galing sa akin, sa mga libro, sa mga kaibigan ko na namimit ko na simpo kami ng mag-isip, at sa mga iba't ibang experience ko rin sa buhay ko. Now, we are all victim. Victim tayo ng isang paniniwala na gusto tayong sadyang gawing mahirap. Bakit kailangan gawing mahirap ang tao? Kasi pag ang isang tao mahirap, madaling makontrol. Tama, mali. Pag mahirap ka, wala ka lang ibang goal, kumita ng pera. Habol ka ng habol ng oras. Sometimes hindi mo na alam kung nabubuhay ka pa eh. Sa mga nag-work right now, especially alam kinakapos ka lagi, di ba wala ka ng ibang buhay? Trabaho, pasok sa trabaho, uwi ng bahay, trabaho, uwi ng bahay, trabaho, uwi. Doon ka na umiikot. Now, may mga iba't ibang reason. Dadali ko na nga itong kopya ko. May question po ako sa bawat isa sa inyo. Is saving money importante? Yes. Is saving money nakakatulong para sa'yo? Yes. The answer is, kayo po sumagot sa gagawin kong illustration. Meron po bang bangko na pwedeng magbigay ng 50% na tubo after 5 years? Wala, right? Okay, sabihin na natin today is 2012. If 2012 right now, bawasan ko ng 5 years, that is 2007. Okay, ngayon, halimbawa meron akong 1,000 pesos. At nagkataon, kaibigan ko at close friend ko yung manager ng isang bangko. Pinagbigyan niya ako ng tubo na after 5 years, yung 1,000 pesos ko, tutubo ng 50%. Magiging magkano lahat? Very good. 1,000. Question. Lumaki po ba yung pera ko or lumiit?
Matutuwa ka ba kung ganito nangyari sa'yo? Tumubo pera mo? Seryoso, matutuwa o hindi? Kasi ilagay nyo to sa bangko, after 5 years, sa totoo lang, 1,000 pa rin na halos. Now, question, this is the real hallucination. Anong ibig sabihin ng hallucination? Ito yung sa tingin mo, totoo, pero back of the mind na nangyari, hindi siya totoo. Hindi po totoong lumaki yung pera mo. Why? Noong 2007, kung bibili ka ng isang Marlboro Lights na stick, ang yosi noon, 1.25. Makakabili ka, kung may 1,000 pesos ka, tuubusin mo sa stick ng yosi, makakabili ka ng 800 pieces na stick ng Marlboro. 2012, tumubo pera mo. Tuwan-tuwa ka ngayon, yes, ang laki ng pera ko. Subukan mo bumili uli ng yosi ngayon. Ang Marlboro Lights ngayon is 2.5. Ibig sabihin, makakabili ka sa halagang 1.5, ubusin mo, ibili mo ng yosi, ang mabibili mong yosi, 600 pieces. Question, is savings really important? Your money is doomed to go down. Tinuro ba sa atin yan? No. May kwento sa atin ng bata. Gayahin mo silang gam. Na tuwing may pagkain, iniipon. Nung nagkaroon ng bagyo, si Tipaklong, wala nang makain, silang gam meron pa rin. That is fairy tale. Hindi totoo yan. This is reality. Nung unang panahon, 1,000 mo mag-grocery ka, 2 bit-bit mo. Ngayon na panahon, mag-grocery ka, ganito bit-bit mo. Tama, mali. And if you're working, halos hindi tumataas na sweldo mo, tumataas pa expenses mo, anong mangyari sa'yo? You're doomed to go down. Ang daming tinuro sa atin na actually, yung pinaka dapat matutunan natin, hindi tinuturo. Maliban dito sa saving money. Okay, second na question ko. Ano pang pinaka-routine natin lagi? Go to school, work, anong kasunod? Now, this is very important. May mga matatakil ako, sino yung may mga pakana ng pagiging mahirap natin. Sa mga mababanggit ko pong institution, hindi ko po tinutukoy ang isang person mismo. Just like one of the greatest tool kaya tayo nagiging mahirap is kung meron pong teacher dito, meron pong principal dito, hindi po kayo ang tinutukoy ko. Ang tinutukoy ko is the school educational system natin. Bakit? Ano bang meron sa school? Sa school, pinapunish ang pagkakamali. Pag nagkakamali ka, bobo ka. Parang ganito, nag-take ako ng exam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tama ko lang number 1. Anong tawag sa akin? Bobo. Masarap bang tawaging bobo? Masarap bang pakinggan tatawagin yung naka-perfect at sasabihan ng teacher, etong naka-perfect na to, magiging successful to. What about you na isa lang tama mo? Mali-mali ka na nga, dinaon ka pa, pagtatawanan ka pa ng classmates mo. Di ba ang sarap sana kung babaguhin? Instead na ipunish yung pagkakamali, sabihin ka, uy, congratulations, pinerfect mo yung number 1, ang galing mo. Di ba mas masarap pakinggan yon? Bakit kailangan mo i-pull down ng isang tao para may ibang umangat? Kung pwede naman kayo pare-pareho umangat. Sa school, ang binibida, si top 1, si first honor, si valedictorian, si cum laude. Hindi nyo ba alam na mas mahirap ang pinagdaanan yung may mga bagsak? Bakit? Ang hirap kaya bumagsak ka, tapos pagtatawanan ka, tapos matatakot ka, sasabihin mo sa magulang mo na may bagsak ka, tapos after nun, ipupursu mo pa rin na mag-aral ka hanggang makagraduate ka. Sino bang kinocongratulate sa graduation? Si first honor, bakit? Hindi ba mahirap yung pinagdaanan ng mga normal na estudyante? No. Now, sa loob ng school, the moment nag-fail ka, bobo ka, hindi ka magiging successful at maghihirap ka. But in reality, failure and success, magkakambal yung dalawa. You will never become successful unless you fail. Fail means first attempt in learning. Now, after failing, anong susunod na mangyari sa'yo? You will gain experience. After gaining experience, next is you will have the right decision, gawin yung mga bagay na gusto mo, at then, you will be successful. Wala pong bata